Hey guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ano nga ba yung mga paghahanda na ginawa ko bago ako nag-apply or pumunta dito sa Hong Kong as domestic helper. So, unang-una is kailangan mentally and emotionally ka prepared. Kasi dito sa Hong Kong, yun yung una mong anuhin. Wala kang kakampi dito, wala kang mapagsabihan, wala ka lahat. So, kailangan yung sarili mo is strong para kung ano mang mangyari is handa ka. So, yun yung pinaghandaan ko sa Manila. And also, sanay ako sa tiis ba. Matiisin ako. Yung nag-a-apply ako, hindi ako reklamador. Nag-aantay ako ng alam mo yun, hindi ako mainipin. And also, tahimik lang ako. Hindi ako yung mapagsalita, ayan, or masalita. So, ang inano ko is nag-a-apply ako, binisi ko yung sarili ko kasi sabi ko, pagdating dito sa Hong Kong, baka mas malala yung mangyari sa akin. Kaya, ang ginagawa ko, nagtatrabaho ako, pinagsasabay ko pati yung pag-a-apply para mapagod ako. Alam mo yung suko ka na pero yung utak mo lumalaban pa. So, ganun. Aga akong maalis ng bahay, alas 4, kasi pumipila ako sa NBI, ganyan, nagkukuha ako ng mga requirements. Tapos, sinanay ko din yung sarili ko na maglinis-linis na simula sa bahay kasi tamad ako dati. So, nagsimula na akong magplansya-plansya. Ako na nag-volunteer sa kapatid kong lalaki na ako na yung magplansya ng mga uniform niya sa trabaho. So, pinabayaan niya lang ako and nagtaka siya kasi dati siya yung taga-plansya ng damit ko kasi nasisira ko yan, nasusunog ko. Ang ginagawa ko kasi pag nagpa-plansya ako, fino-full ko siya, hindi pala dapat. Dapat depende pala sa tela, hindi ko alam yan. So, nung yun, natansya ko na siya and medyo ready na din ako. Tsaka parati akong nanonood ng mga vlog ng mga ibang domestic helper, kung ano yung trabaho nila. So, yung 3 domestic helper na parati kong napapanood na vlogger is si Daiwena Vlog or si Maro Raiko. And then, si Kunyang 22 TV ba yun? Nakalimutan ko, basta si Kunyang yung name niya. And then last, si Karagwen, isang video niya lang yung napanood ko, yung nag-viral na pinaka-popular niya na video sa YouTube, yung daily life niya as a domestic helper. So, yun lang yung pinanood ko sa kanya. And si, Pinay Nani vlogger na nandun na ngayon sa Canada. So, siya yung napaka-informative ng mga video niya. Sayang lang kasi nahinto siya sa pagbablog about dito sa Hong Kong kasi nag-Canada siya. Nung nandun na siya sa Canada, hindi na siya nagbablog about Hong Kong or sa Canada konti lang. Kaya medyo nawala siya. Pero popular pa rin siya sa YouTube kapag nag-search ka ng domestic helper kasi napaka-informative ng mga niya. So, yun, parati ko yung pinapanood and meron akong notebook na, by the way, yung mga subscriber ko na nagtatanong sa akin ng mga receipts or mga paraan ng pagluluto ng mga Chinese, sa YouTube kayo manood kasi doon step by step. Sa akin wala akong may bibigay kasi iba yung way ng pagluto ng amo ko. So, may notebook ako nun sa Pinas and pinaglilista ko simula sa sabaw, kung paano nila i-stir fry yung gulay. Kasi mostly ng gulay dito is choy sam, bok choy, lettuce, yan. So, kung paano yan lutuin, cucumber, ganyan. So, yun yung mga pinanood ko and sinulat ko. Nasa YouTube lahat kung gusto nyong magtanong or kung gusto nyong manood ng mga Chinese food, kung paano sila magluto ng itlog, ganyan, fried rice, ayan. So, doon kayo sa YouTube, search nyo lang Chinese food, how to cook Chinese food, marami dyan. So, nagsimula na akong magsulat. Marami akong nasulat noon, nakalahati ko yung notebook. Pero pagdating dito sa amo ko, sabi niya, wag mong sundin yan kasi iba yung paraan ng pagluluto ko. Kasi yung bata, may allergy siya. So, hindi ganyan. Turuan na lang kita. So, wala din, useless din yung natutunan ko. Pero sa inyo, baka gumana kasi yung ibang amo, hindi katulad ng amo ko na talaga detailed yung pagluluto. Sa ibang amo kasi, yung helper yung nagde-decide kung ano yung lutuin niya para sa mga amo niya. So, sa akin hindi. Amo ko nagde-decide ng lulutuin ko. So, yun yung mga paghahanda ko. And, nandun na din yung nag-aaral ako ng OWA. Ayan, yun yung mga paghahanda ko. Hindi pwedeng itanong nyo yan. Kailangan nyo sa mga vlogger.
self-study kayo or self-learn kayo. So, yan, nagsulat ako ng kung paano ng mga Cantonese, ganyan. Pero hindi ko rin nagamit kasi English kami dito. So, natuto lang ako kasi kailangan yan sa OWA. Ayan, so nag-aral ako dyan. Yun, pagka halimbawa, pumapasok ako 1:00 hanggang 10:00 ng gabi sa trabaho. Tapos uwi ako mag-aalas 11 na. Kakain ako niyan. And then, simula na akong magsulat-sulat hanggang 12:00. So, 12:30, cellphone na ako niyan hanggang 3:00, tas matulog na ako. Sa day off ko, yun yung ginagawa ko. Nagsusulat, basta, Cantonese, pagluluto, ugali ng mga amo, ano ayaw ng mga amo, pinapanood ko yan. Sinisearch ko kahit sinong vlogger na medyo matino yung mga sinasabi. So, pinapanood ko and nililista ko yan para alam ko. Dati may napanood ako na ayaw daw ng amo ng mga itim na damit. Gusto nila red para daw swerte. Gumagana lang yun guys sa mga amo na matatanda. Pero sa mga bata na katulad ng amo ko, 30 plus yung edad, mostly na mga damit nila is black. Kasi nga, aesthetic style na sila. Ayaw nang basta yayamanin ka. Alam nyo, tayo lang naman ng mga Pinoy yung mahilig sa colorful na mga damit. Ang mga Chinese is hindi. Kapag itim yung damit nila, partner nila niyan, beige, na pantalon, blue, ayan, pantalon, or maong, and then white, ganyan, or itim. So, hindi sila mahilig sa pink, purple, violet, ganyan, green, light green. Minsan ka lang makakakita dito ng mga Chinese na mahilig sa mga colorful na damit. Mga Pilipino lang yung napaka-over sa damit. So, yung amo ko, halos lahat ng damit niya itim. So, sabi ko, hindi naman pala totoo yung kailangan pala red yung damit. Kasi, isa nga lang yung damit ng amo ko na red Nitong New Year lang siya bumili kasi nga, yun yung sinuot niya. Pero mostly is itim talaga. Itim, puti. Yan lang, naghahalo lang yan. Tsaka, light pink, yan lang. Tas sa amo kong lalaki, ganun lang din. Itim, puti, blue, ganyan lang. So, hindi totoo yung pamahiin. Pwera na lang kung matanda, ayan. And sa, sa physically is, nagtrabaho ako, nagbatak ako ng trabaho sa Pinas, non-stop, ganun, para masanay yung katawan ko. And also, basta naglilinis-linis ako guys, para kahit papano is, na yung katawan ko ba, mahasa na siya para pagdating dito sa Hong Kong, hindi na siya manibago. So, yun yung mga pinaghandaan ko and emotionally, physically, yun. And kumain ako ng madami. Yung mga cravings ko, kinain ko na prutas lahat kasi alam ko pagdating dito sa Hong Kong, hindi na ganun kasarap yung pagkain ko. So, totoo nga nangyari. Tumaba ako sa Pinas, pagdating dito, nabawi lahat ng taba ko. So, yun lang guys. Thank you for watching and I love you all. Bye-bye. Trabaho na kasi ako.